Magandang araw sa iyo, Lady Ching. Lalong-lalo na sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Becca. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko, Lady Ching, ay karanasan ng aking butihing lolo. Para mas maintindihan ang aking kwento, ay aking isusulat na parang ang aking lolo ang nagpapadala ng sulat. Ako si Mar. 15 taon na gulang ako nang mangyari ang karanasang ito. Nakatira kami sa isang liblib na lugar na hindi ko na lang papangalanan. Pero sa Mindanao ito. Lumaki ako sa lugar na ito dahil dito na ako pinanganak. Noong 1938. Siguro alam niyo na kung ilang taon na ako ngayon. Lumaki kaming magkakapatid sa payak na pamumuhay. 12 magkakapatid kami. Kahit na sabihing may malaking lupain ang tatay ko, pero mahirap pa rin kami. Hindi wala kaming makain. Sa katunayan, maraming pagkain kasi nagtatanim naman kami ng palay, mais, saging at kung ano pa. Kung ulam naman ay kinukuha ng tatay ko sa sapa ang mga ito, kagaya ng isda, pasayan at limango. Pero para sa akin, mahirap kami kumpara sa ngayon sa kadahilanang malayo kami sa sentro. Wala pang sasakyan noon, tanging bangka lang ang ginagamit na transportasyon papuntang bayan. Aabot pa ng ilang oras bago ka makarating doon. At isang beses sa 3 buwan lamang ang mga magulang namin pumupunta doon sa bayan. Wala naman kami kasi masyadong bibilhin. Kagaya ng posporo. Ang gamit namin ay kawayan lang at kinikis-kis ito. Sa asukal naman, may mga pananim kaming tubo at pinipiga lang iyon at yun ang ginagawang asukal. May pananim naman kaming kape. Matapos ang 2 digmaan pandaigdig, sa awa ng Diyos ay buhay ang buo kong pamilya. Oo, at marami kaming namatay na kababayan at kapitbahay noon. Pero ligtas naman kaming nakapagtago ng maayos. Nakaiwas kami sa kamay ng mga sundalong Hapones. Kaya nang matapos ang digmaan, ay balik ulit kami sa nakasanayang pamumuhay. Nagtatanim para makakain. Walang ilo ang aming lugar. Langis lang galing sa niyog ang ginagawa naming pang-ilaw. Nilalagay ito sa malaking shell at ginagawa ng papelo gamit ang mga pananim namin na cotton. Masaya naman kami kahit sa ganito ang aming pamumuhay. Hindi nga ako nakapag-aral kasi malayo naman ang paaralan. Pero may isang bagay lang talaga ang kinatatakutan ng aking mga magulang dito sa aming lugar. Ito ay ang paglaganap ng mga nawawalang mga bata at ang salarin.
sinasabing kapre na nakatira sa bakhawan at mga nipaan ng mga panahong iyon. Takot ang tao sa aming lugar sa dami ng mga batang nawawala noon. Kahit pa na alam nila na sa nipaan lang dinadala ang mga ito ng kapre o tama sa aming lengguwahe. Iba kasi ang lengguwahe sa lugar namin, Lady Ching. Hindi sila basta-basta pumapasok doon sa mga nipaan na iyon kasi kapag pumapasok ka, 1% na lang ang antiyansang makakalabas ka pa. Malaki kasi ang nipaan noon. At malalaki ang mga puno nito na halos kasing laki ng puno ng niyog ang katawan. At halos napakadilim ng buong ilaliman ng mga nipaan na iyon. Malaki din ang nipaan na ito. Halos ilang ektarya. Pero ang kinatatakutan nila ay ang iligaw sila ng mga kapre. Hindi ka pwedeng pumasok doon kung wala kang karunungan dahil siguradong hindi ka na makakalabas. Paniguradong doon ka na mawawala ng buhay. Kung hindi man, ikaw ang gagawing pagkain o mga hapunan ng tama o kapre. Mga ilang metro lang kasi ang layo ng mga nipaan sa aming bahay. Sa paligid naman ng aming sitio ay halos puro malalaking kahoy ang makikita mo. Kaya nga sobrang lilim ng mga kinalalagyan ng gabayan. Isang hapon, ay magsi-CR lang po ako, ani ko. Sa mga panahon ngayon, Lady Ching, wala pa kaming maayos na palikuran. Kadalasan kami nagsi-CR sa mga malalaking punong natutumba. Doon kami pumapatong pasintabi sa mga kumakain ngayon. Sigurado sa panahon ngayon ay wala nang gumagawa ng ganoon. Sa kadahilan ng halos may tagdadalawang CR na ang mga kabahayan dito sa amin. Gawa ng marami ng mga donasyon sa barangay. Balik tayo sa kwento. Ang malaking kahoy na nakatumba ay mga 10 metro lang ang layo nito mula sa nipaan at bakhawan. At iyon na nga, nagsimula na akong pumatong doon at alam niyo na, mga bandang alas 5 na iyon ng hapon at dahil sa sobrang lilim ng lugar namin, ay akalain mong mga alas 7 na ng gabi. Kaya nung mga oras na iyon, ay may dala akong apoy. Pero hindi namin iyon pinapaapoy. Kung baga, isa lang iyong kahoy na nagbabaga. Iwawasiwas mo lang iyon para makita mo ng kaunti ang daanan. Maiilawan naman ito. Kahit nga lang, pakonti-konti lang. Yun kasi ang uso sa amin. Kapag gabi na ay magdadala ka lang ng kahoy na magbabaga para kahit paano ay medyo makita mo ang daan. Ayun nga, Lady Jing, habang sumisipol-sipol pa ako, habang alam niyo na, biglang pansin ko na parang may usok na mga kapal. Hindi ko naman masasabi na galing iyon sa dala kong kahoy na nagbabaga. Kasi ang kapal talaga ng usok at nangangamoy pa ito ng tabako. Bigla akong tumingala para sundan ng tingin.
kung saan galing ang usok. Pero sa pagkagulat ko, nahulog ako sa malaking kahoy na iyon. Buti na lang at hindi pa roon sa, alam niya na, pasintabi po. Nang humarap ako doon, ay may nakita akong usok. Kitang-kita ko ang napakaitim, napakalaki at napakamabalahibong hugis tao. Namumula ang mga mata habang humihit-hit ng napakalaking tabako. Sa takot ko, Lady G, at pagkabigla, ay agad ako tinapon ng malakas papunta sa kanya ang hinawakan kong kahoy na nagbabaga. Tumayo ako at kumaripas ng takbo. Nahirapan nga ako kasi hindi ko pa naisuot ng maayos ang aking salawal. Nasalubong ko si tatay na tumatakbo rin patungo sa kinaroroonan ko. Tinanong ko kung napano. Ako naman yung tinanong niya kung napano ako. Biglang natawa nang nakitang nag-aayos pa rin ako ng salawal ko. Sabi ko na, okay lang tay, ani ko sa nanginginig na boses. Bakit ka may narinig akong malakas na atungal? Tanong niya sa akin. Tay, may kapreho doon sa palikuran natin. Tinapon ko po sa kanya yung dala kong nagpapaga at tumatakbo na ako. Ani ko. At natapos na rin ayusin ang salawal ko. Ganun ba? Halika na at baka abulin tayo. Sagot ni tatay. At dali-dali na kaming umalis